Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at mapagpalang umaga sa lahat. Taos-pusong pagbati at pagbibigay galang sa lahat ng mga opisyalis at kawani ng Ideas Incorporated, Institute of Human Rights, sa UPA-PRO at sa iba pang kawani at opisyalis na nandirito ngayon sa mahalagang pagtitipon na ito in relation sa celebration ng National Celebration Month every February. Ako po si Muhammad Ali Malaco ng 105th Base Command, MILF, Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Armed Forces, isang Maguindanaon Bangsamoro. Mula sa lalawigan ng Maguindanao del Norte, sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Kabilang ako sa decommissioning combatant under sa Phase 3A kung saan nilunsad ito noong September 27, 29, 2022 sa may Camp Darafanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, BARM. At narito ako ngayon sa inyong harapan bilang kinatawan na mahigit kumulang 27,000 bilang ng mga MILF na naging bahagi na ng decommissioning programs simula Phase 1, Phase 2, Phase 3A at saka Phase 3B. Sa loob ng mahigit 2 dekada, bilang lehitimong kasapi ng MILF, marami akong naging karanasan at pinagdaanan mga masalimod na pangyayari ang siyang naging gabay ko sa bawat hakbang na ginagawa ko at tumatak sa aking puso't isipan sapagkat naging bahagi na ng kasaysayan na mahirap burahin at limutin. Dulot ng diskriminasyon at hindi pagkakaintindihan ng prinsipyo at ideolohiya sa pagitan ng mamamayang Bangsamoro laban sa mga alagad ng militar o mga Kristiyanong kasapi ng tinatawag na grupong Ilaga o Tagdad. Kung saan pumapatay at namumugod sila ng mga ulo ng inosenteng Bangsamoro noon at sa pilitang inaangkin ng mga lupain ng bawat komunidad na kanilang nasasakop. Umabot ng ilang dekada ang Bangsamoro Revolutionary Struggle dahil sa alam namin na mayroong historical injustices, illegal na pagkamkam sa aming mga kalupaan at nagpapatuloy ang armadong labanan at wala sa bokabulary namin ang sumuko o magpasakop sa kalaban nang dahil dito ay patuloy na dumarami at lumalakas ang suporta ng higit sa nakakaraming mamamayang Bangsamoro na walang hinihiling na kapalit o sweldo. Hindi alintana ang takot at pagkabahala na posibleng mamatay o mapinsala dulot na matinding sagupaan o digmaan dahil malakas ang aming paniniwala at paninindigan tungkol sa ultimate objective ng isang Bangsamoro Mujahideen. Ang magtagumpay na manalo o mamatay na sahid mapunta sa pinakamataas na antas ng paraiso, victorious or martyrdom, inshallah. Kailanman ay hindi kami nasakop o natalo ng mga banyagang mananakop dahil lumaban ang aming mga ninuno, mga datos, mga sultanate dito sa aming lugar sa Mindanao na kalaunay binansagang lupang pangako. Dumaan sa masusing konsultasyon at maraming pag-aaral ang usaping decommissioning program na ito. Sa pamunuan ng MILF, kasama ang mga magagaling at magiting na mga Islamic scholar or ulama, Central Committee members, maraming mga commanders at mga kasapi ng MILF members, dahil sa pagkakaintindi ng karamihan sa amin sa prosesong ito ay katumbas ng voluntaryong pagsuko kasama na ang mga armas nito at sa pilitang pagtigil mula sa armadong pakikibaka kung saan labag ito sa aming paninindigan at ideolohiya bilang isang magiting na madirigmang Bangsamoro Mujahideen. Ang kalagayan ng halos karamihan sa mga mamamayan ng Bangsamoro noon, wala pang legal identity projects ng IDS,
ay talagang pahirapan ang access sa mga government document, gaya ng birth certificate, marriage certificate, PhilHealth at iba pa. Bukod sa malaki ang gastos, ang daming mga requirements ang hinahanap. Hindi rin pwedeng pumunta ng mga opisina ang mga identified MILF commanders or combatant for security reason. Lalo't pat kalaban nila ang nakaumpong ELC officials, kaya bihira lamang makapag-avail nito. Yung iba naman ay gumagamit na ng ibang pangalan at apelyido upang hindi agad makilala. Hindi alam ng karamihan sa mga mamamayang Bangsamoro at non-Moro ang kanilang karapatang pantao sa panahon ng digmaan at walang digmaan. Panahon ng may karahasan, kaya ang kanilang kalagayan ay nanatiling lihim at walang may lakas na loob na magsabi o magsiwalat nito. Ang daming nangyayaring human rights violations laban sa mga civilian na mga mamamayang Bangsamoro. Noon, may mga illegal arrests, salvaging, massacres, tortures, panununog ng mga kabahayan at pagkakahasa sa mga kababayan. Ngunit ang lahat ng mga ito ay walang sapat na mga katibayan o kulang sa mga documentary evidence, walang mga barangay blotters, police blotters, medical records, court filing of cases at video o recorded tapes. Kaya nananatiling history at masalimot na karanasan lamang yon. Hindi sila makapag-file ng mga martial law claims dahil sa walang may pakitang pruweba at mga sapat na dokumento. Maraming naitulong at nagawa nakapakipaginabang sa mga mamamayang Bangsamoro, non-Bangsamoro at ang Legal Identity Project ng IDRs. Lalo na sa libreng mga government documents mula sa birth certificate with SECPA, National ID at PhilHealth card na talaga naman lubhang kailangan ito, lalo na sa mga anak naming nag-aaral at mga kababaihang bahagi ng DSWD for Peace Program. At may mga kasama pang itong medical and health support sa bawat activity na ginagawa nila sa loob ng mga MILF camps at community designated areas. Ganon pa man, marami pa rin mga komunidad at mga MILF BIAP decommissioning combatant at non-decommissioning members ang hindi pa rin nakapag-avail ng kahalintulad na programa. Kaya inihiling namin sa MILF CPH implementing planners na bigyan sila ng pagkakataon magpatuloy sa kanilang programa para mas marami pang lugar at MILF camps ang kanilang matulungan. Nagkaroon ng malaking kaalaman at kamulatan ang mga maraming civilians, combatants at non-combatant para sa kanilang karapatang pantao kung paano ito ipaglaban laban sa mga mapag-aping individual o anumang grupo at organisasyon. Sa ngayon, ang birth certificate ang higit na makabuluhang government documents sapagkat lagi ito hinahanap sa paaralan. Hindi ka makapag-access ng mga ibang mahalagang dokumento kung walang birth certificate. Gaya ng police clearance, NBI clearance, Philippine passport, marriage contract at PhilHealth at maraming iba pa. Higit sa lahat, hindi ka makapag-apply sa anumang uri ng trabaho o hanap buhay kung wala kang birth certificate at hindi rin maging qualified sa anumang government programs gaya ng DSWD for Peace Program, Senior Citizen Pension Program, ganoon din sa mga COMELEC registration at maraming iba pa. Kaya talagang mahalaga ang pagkakaroon ng birth certificate at legal identity ng bawat isang tao upang meron siyang officials records bilang lehitimong mamamayan ng bansang Pilipinas. Nang sa ganon ay hindi siya maging illegal settlers, wanted na tao at pwede siyang makapag-access sa lahat ng tulong na programa at iba pang suporta mula sa Philippine government at non-government organization sa oras na may mga kalamidad o sakuna na nagaganap sa kanilang community. Bilang isang decommissioning combatant, isa akong vocal person ng Camp Umar, Ibn Al-Khattab. So, meron kaming group chat. Meron kaming mga series of dialogue, pag-uusap. Lumalabas na mayroong mga sabot-saring opinion
mga challenges nakikita namin, nararamdaman namin doon sa ground. Maging, nung dahil dito, meron kaming napagkasunduan ng mga mahalagang suggestion, recommendation, at patungkol sa MILF decommissioning combatant upang lalong mapaganda, mapaigting, at mapadali ang full implementation ng decommissioning process. Sapagkat malaking commitment ito sa usaping peace process at dapat completely delivered and fulfilled, lalo na ang socio-economic benefits para sa mga decommissioning combatant. So, hinihiling ko lang po kung medyo magkaroon ng konting panahon, yung extension sa oras ko, kasi aside doon sa impact ng ideas doon sa proyekto sa aming mga camp areas, gusto ko rin po may parating sa OPAPRO, sa iba pang mga agency, yung mga concern po ng mga kasamahan kong decommissioning combatant. Una rito, yung napapansin ng karamihan sa mga decommissioning, tila usad bagong at napabayaan ang kasunod ng mga hakbang na mga programa at benepisyo para sa lahat ng MILF decommissioning members pagkatapos nilang matanggap ang immediate cash assistance. So nakikita namin recommendation doon, magkaroon ng agarang multi-stakeholders consultation meeting para sa lahat ng mga ahensya or institution na may direktang partisipasyon at mandato sa pagsakatuparan ng decommissioning program kasama ang mahigit 27,000 MILF members. Magkaroon ng review, assessment, evaluation at bagong plano para sa agarang implementasyon ng naturang program. Pangalawa, para sa transparent at inclusive ang approach, dapat by cluster areas o according sa MILF Base Command ang gagawing consultation forum upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat isang DC members na makadalo, makasali sa mahalagang talakayan. Pangalawang issues, kawalan ng pondo, budget dahil di umano sa panahon ng COVID-19 pandemic at tatlong beses na rin nagkaroon ng shifting sa national government position during Aquino Duterte PBBM na antala po at matumal ang implementasyon ng decommissioning program. Ang recommendation namin ito, magkaroon ng mutual understanding, sincerity at commitment ng GPH MILF para magkasundo ng maayos kung saan nila huhugutin ang naturang budget, national funds o dito sa flat grants ng farm, upang agarang may sakatuparan ang kanilang pinangakong benepisyo sa lahat ng MILF DC members. Sa panahon ng nagkaroon ng isang ahensya at panahon na para magkaroon ng isang ahensya na siyang responsableng magpatupad at pokal ng programang ito upang maiwasan ang turuan system. Possible din na gagamitin yung pondo at possible din ang pondo gagamitin ay galing sa Transitional Development Investment Funds or TDIF na mga nakaupong members of the parliament dito sa farm. O pwede rin manggaling sa mutihing political leaders at mga congressman, senador or governors, lalo na sa lalawigan saklo ng farm region. Pangatlong concern namin, dahil sa kakulangan ng sapat na impormasyon at kakulangan din ng oras resources, marami pa rin mga MILF DC members at non-DC members ng MILF ang kasama ang kanilang mga pamilya at hindi pa rin nakakuha ng kanilang mga mahalagang government documents gaya ng birth certificate, COMELEC at iba pa. So, ang recommendation namin, sana magkaroon pa rin ng extension at bagong implemented programs ang legal identity ng IDRs. Pangatlong concern namin, yung socio-economic package para sa lahat ng MILF DC members, gaya ng scholarship, livelihood, housing project at medical health support at iba pa, ay kulang na yung kaalaman, update sa karamihan sa mga decommissioning. Kaya maraming ismayado at may mga agam-agam na baka hindi na ito may sakatuparan. So ang recommendation namin, dapat may mga focal person na focus sa bawat major camps, base command o i-profile ang accurate listing ng MILF members at non-MILF members. Constant consultation meeting at regular na pagbibigay ng updates. So, hindi ko na tatapusin ito kasi medyo mahaba na, no? So, at least, ibigay ko kay Sir Opap, yung ibang kopya ko. Pasensya na po. Hanggang ito na lamang, ako ay lubos nagpapasalamat sa inyong lahat
Naway makatulong ang mga mensahe ko sa paghahanap ng mabisang solusyon at gamot bawat suliraning bigati ng ating kapatid na kapwa Bangsamoro. Suportahan natin mapanatili ang Gen Peace process at mabuhay ang kapayapaan sa bansang Pilipinas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang inyong kapatid mula sa Bangsamoro Imailib, Muhammad Ali Malako. Next,